Naisip mo na ba kung paano namamatay ang mga bituin? Ang tinutukoy ko ay yung mga kumikinang na tuldok na nakikita natin sa kalangitan sa gabi. Ilan sa kanila ay nagtatapos ng kanilang buhay sa pinaka-dramatic na paraan na may isip mo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa supernova, ang kamanghamanghang pagkamatay ng mga bituin. Ang mga bituin ay parang malalaking nuclear furnace na nagpapalit ng magagaan na elemento sa mas mabibigat na elemento at kumikinang sa loob ng milyon-milyon o bilyon-bilyong taon. Breaky. Pero lahat ng party ay may katapusan. Kapag ang isang napakalaking bituin, halimbawa, 8 beses na mas malaki kaysa sa ating araw, ay naubusan na ng nuclear fuel, doon nagsisimula ang tunay na drama. Kaya, ano ang nangyayari? Kapag naubos na ang lahat ng fuel, hindi na kayang labanan ng bituin ang gravity. Ang sentro nito, o core, ay nagsisimulang lumiit dahil sa sarili nitong bigat. Isipin mo, lahat ng masa ay lumiliit sa sarili nito. Sa isang sandali, parang humihinga lang ang bituin. Sa loob, nagsisimulang mag-ipon ng iron. At heto ang tunay na punto, hindi kayang makagawa ng enerhiya ang mga bituin sa pamamagitan ng pag-fuse ng iron. Kaya ang proseso ng fusion ay bigla na lang humihinto. Nangingibabaw ang gravity at mas mabilis na lumiliit ang core. Umaabot ang temperatura sa bilyon-bilyong degrees. At bigla, boom! Isang shockwave ang dumadaan sa bituin at tinatapon ang mga panlabas na layer nito sa kalawakan. Napakaliwanag ng pagsabog na ito na kaya nitong lampasan ang buong kalawakan sa loob ng ilang sandali. Ang enerhiya na inilalabas ay nakakamangha. Hindi lang para sa drama, kundi para sa kung ano ang iniiwan nito. Sa panahon ng pagsabog, nabubuo ang mabibigat na elemento tulad ng ginto, pilak at uranium. Kumakalat ang mga elementong ito sa buong universo at sumasama sa mga ulap ng gas at alikabok. At heto ang pinaka-cool na bahagi, ang mga piraso ng stardust na iyon ang siyang bumubuo sa mga bagong bituin, bagong planeta. Maging ikaw at ako. Ang bawat atom ng iron sa ating dugo ay nabuo sa isang supernova. Pag-isipan mo yan. Kaya, ang mga supernova ay hindi lang kamanghamanghang katapusan. Ito ang paraan ng universo ng pagre-recycle, ng paglikha at pagwasak, ng paulit-ulit. Sa tuwing titingin ka sa kalangitan sa gabi, tandaan, talagang nakita mo ang kuwento ng paglikha at pagkasira na nakasulat sa stardust. Kung nasasabi ka rito tulad ko, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Sa susunod, sa mas maraming hiwaga ng ating universo.